So hello mga Limonero. So we're back. Yes, we're so back. And today, sumisid nga tayo ng dagat para makakuha ng salmon fish para sa salmon katsu na gagawin natin later. Hindi, joke lang. So today, gagawa tayo ng salmon katsu. Wow. Medyo hapon-hapon, medyo Japanese yung atake natin ngayon kasi nag-crave din ako ng salmon. Actually, salmon sashimi yung isa sa mga comfort food ko. Pero for today, gagawin natin siya pero medyo iba naman yung bali natin. So, tapos na tayo sa beef and pork. So, magsi-seafood naman tayo. So, tara Lamonero, samahan niyo ako. Let's go. So, after nga namin bumili sa SNR ng isang salmon fillet slab, nilagay na namin agad sa isang malaking container kasi medyo frozen pa. So, palalambutin muna natin siya. Actually, gusto na siyang kainin agad. Kasi sobrang hili ko talaga sa sashimi. Kaya kong umubos ng 1 kilong salmon sashimi kasi sobrang sarap talaga. Lalo pag super quality ng salmon slab na kakainin mo. So, hiniwa namin siya sa gitna kasi kakainin ko yung kalahati na hilaw. Well, hindi pwede na wala akong tira for sashimi. So, tinanggal ko na yung balat niyan. So, hahatiin natin siya into 4 pieces or 4 slices. Putang ng langaw to. Andyan na naman siya. Sorry. So, ayun na nga guys. So, after natin slice yan, lalagyan natin ng pangtimpla, syempre, para masarap yung salmon katsu natin. So, lalagyan din natin siya ng salt and pepper. Tapos lalamas-lamasin lang natin siya dahil of course, expert tayo sa paglalamas. Hindi, joke lang. So makikita nyo naman yung salmon natin. Grabe, tignan nyo yan. Super sarap. Gusto ko nang kainin talaga. Kung pwede lang na hindi na ako mag-content, kainin ko na lang ng ganyan yan. So mag-start na tayo. Lalagyan na natin yung 1 kilong Bexol Japanese breadcrumbs, pero hindi lahat, tamang tantiameter lang tayo dyan. Then after nyan, magbabasag tayo ng 4 fresh eggs, tapos lalagay natin ng salt kasi gagamitin natin yon later para doon natin i-dip yung salmon. Then meron din tayong all-purpose flour and cornstarch kasi gagamitin din natin yan bago natin i-fry. So first, lalagyan muna natin yung slab sa egg, tapos after nun, papagulungin natin siya sa flour na may cornstarch, tapos babalik natin ulit sa bowl, tapos babalik natin ulit sa egg, tapos i-coat natin siya ng Japanese flour. So, tapos babalik ulit natin sa bowl na may egg, tapos finale na yung breadcrumbs. Shoot, nakakapagod parang nagbo-bars dito. So, tapos gagawin na natin siya ulit. Gagawin na natin siya sa mga susunod na slab na gagawin natin. So, hindi na ako nag-gloves dyan kasi malinis naman yung kamay ko. And kami naman yung kakain nito. So, goods na yun. So, open lang natin yung stove. Lagyan natin ng madaming oil yung pan. Tapos, wait lang natin siyang uminit. Tapos, lagay na natin yung finished product na salmon natin. So, low heat or low fire lang yung gagawin natin para hindi masunog yung breadcrumbs. Tapos, baliktarin lang natin siya. Tignan nyo naman yung color niyan, mga lamoneros. I love it! Sabi nga ni Boy Dila, 'di ba? So, after niyan, gagawin na natin yung pinaka-deep niya. So, ginalingan ko talaga diyan kasi kailangan masarap yung deep ng salmon katsu natin. So, dinurog ko yung 4 na hard-boiled eggs. Then, after niya, nilagay ko yung onions. Then, halo-halo gaming lang tayo dyan. Then, lalagay natin yung mayonnaise. Damihan nyo ng mayonnaise kasi pag madaming mayonnaise, mas masarap siya. Then, right after nyan, syempre, lalagyan din natin yan ng pepper at saka ng salt para lalong mas malasa yung gagawin natin na dip. Tapos, syempre, may pickles tayo. Hindi mo kaya. May pickles si daddy mo. So, may pickles tayo dyan. Then, after that, lalagyan natin ng lemon. Wala akong mahanap na yuzu juice sa SNR, so lemon na lang yung ginawa natin. Alright, we're done again. Sobrang pagod na. Gusto ko na matulog. Pero, yung sauce ng salmon katsu. And, syempre, ginawa ko yung malaking part. Yun yung taste test natin.
Boom. Oh my God, ang sarap. Sobrang solid. Sarap. You can try this. Super solid, super sarap. Last one. Mas magkakanin na tayo. So, ayun mga Limoneros, hindi ko na kaya, magkakanin na ako dyan. Thank you so much for watching and see you next time.